Good day mga tirador, welcome back to my YouTube channel. So ngayon po mamimili na tayo ng ating winner ng 100 pesos GCash. As I said mula sa aking mga previous videos, kapag nanalo po si Wesley sa classical portion ng Norway Chess, meron tayo palaging 100 pesos GCash giveaway sa lahat po ng magko-comment na hindi po haters. Okay, pagka haters ang comment niya, syempre i-disqualify po natin siya mula sa ating giveaway. So dito pipili na tayo ng ating winner. Pagkaka-click ko niyan, tignan natin kung meron nang mapipili. Ayan, so fetching the comments. Sabangan po natin ang ating winner. So medyo natagalan, no? Ang dami po kasing comments, 247. Sana gumana ito. Ayun, ang winner natin for today's video, si Lloyd Diaropa 2122. Ang comment niya is, congrats Wesley, so go, go, go. So ayan po, congratulations Lloyd Diaropa. Comment niya lang dito yung GCash number niya and GCash name. Papadalan ko po kayo ng 100 pesos GCash pang merienda. So ngayon punta tayo sa ating analysis ng game ni Wesley So for today. So ngayon po round number 6 na tayo ng Norway Chess, and dito po white si Wesley and black po si Pragi. So ito ang isang mga crucial part po ng tournament na ito for Wesley kasi gagagaling niya sa panalo versus Magnus Carlsen. Titingnan po natin dito kung magkakaroon siya ng momentum. So dito punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with D4, D5, C4, E6, Knight C3, C6, and then E3. So ito po yung tawag na semi-Slav opening, and notorious po ito para sa mga magugulong laro. Ayan. So Knight F6, Knight F3, Knight BD7, Bishop E2, and Bishop D6. So nag-castling, and nag-B3 lang si Wesley. Gusto lang niya ng medyo safety na variation. Kung mapapansin nyo po, yung oras po ni Wesley, gumagamit na po siya ng time. Kumpara natin kay Pragi, definitely prepared lines pa ang gamit ni Pragi. So Knight E4, Bishop B2, and F5. So talagang itong tinatawag na semi-Slav, yan po ay aatake for black usually. So nag G3, Queen F6, A4, A5, Queen C2, and then G5. Ayan, so ayan na po ang kingside attack ni Prag. And dito, parang lamang sa opening preparation si Pragi kasi tinitingnan ko po yung openings database, mas marami po yung panalo ng itim sa puti, and si Wesley talagang umuubos na po ng oras. So kain, Knight D2, Queen H6, and then F3. Ayan, so kailangan po basagin na itong center kasi kung hindi, definitely maa-atake ka dito sa king side. So EF3, and then nag-rook takes F3 si Wesley. So makikita nyo, pagka rook takes F3, nawala po lahat yung slight advantage na may bibigay kay Wesley. Ang dapat pong tira is Knight takes F3. And dito, meron pong parang slight trap na pwedeng gawin si Wesley, kung saan isa-sacrifice niya itong pawn na bawal po yung kainin. Pag kinain ni Prag, doon po siya malalagot. No? Halimbawa, mag G4, meron kasing Knight E5 na variation. Ayan, so pagka Knight E5, iipitin po itong white squared bishop. So ipakita ko lang yung engine lines. Pagka Queen takes E3, King G2, ayan, papakita lang natin. Pagka Knight takes E5,
D takes E5, bishop takes E5, and then bishop D3. 2 pawn sacrifice po yan, pero open yung king ng black, and ang lakas po ng atake ng white dito. So of course meron pong mga threat kagaya ng rook E1 para i-skewer yung bishop. Halimbawa kapag kinain pong ganito, bishop D7, meron po palaging bishop takes H7, and then king H8, bishop C1, queen D4, queen G6. So talagang napakalakas na ng initiative papunta dun sa king. So mafo-force pong makipagpalitan. And then rook F7 dito with big advantage for Wesley. So ibalik po natin sa ating laro. No, ang ginawa kasi ni Wesley imbis na knight takes F3 ay nag-rook takes F3. Ayan. So nag-play safe ng konti, medyo na-equalize ang laban. So pag rook F3, knight F3, bishop F3, G4, bishop takes G4, knight F6, and then queen takes E3. Dito sabi ko, ay nako, medyo naka-recover po si Pragi sa kanyang posisyon. No? So king G2, E5, na open up na itong bishop. Ayan. So CD5, palitan muna. And ngayon, pagkakain-kain, palitan po ng pyesa. No? So rook C1, bishop G4. Akala ko dito, magtatabla na sila. Ayan. So queen C3, D4, check, king H8, rook E8, knight C4, ganyan, kain, queen takes G4, unti-unti na pong nauubos ang pyesa, no? Take note. So H5, queen H4, rook F1, queen D5, queen F3, and D3. Expected ko, mauuwi na po sa draw ang laban. Kasi palitan na po ng pyesa eh. Pagka rook D1 ni Wesley, dito kailangan na po ni Prag gawin yung tinatawag nating mission abort. Kailangan niyang hanapin yung best way paano matabla na po yung laban para parang next game na. Kasi ito po, yung pass pawn, unang tingin lang yan, medyo delikado, pero blockaded na po yan ng rook, and anlapit lang po nung king. So hindi po yan makaka-promote. So ang mission abort na move ni Pragi is yung tirang B5. Ayan. So pagka B5, of course po kakainin yan, and then knight E3 check, force ulit kumain ng knight. So mapapalit po yung knight, and dito kahit makapture man itong D3 pawn, no, halimbawa king F2, rook E5, pagkakain, ang gagawin na lang ni Pragi is ipapalit yung A and B pawns, mauuwi na po sa tabla. So pag king E3, pwedeng ganyan, rook B4, king D2, A4, so mapapalit na yung pawn. Ito po, 2 versus 1, definitely tabla na po kagad yan. Kaso dito, hindi nag-mission abort si Pragnananda. No? Ang ginawa niya is knight B4, depensa dito sa kanyang pass pawn. Siguro gusto niya pang manalo. So kinapture ni Wesley yung gilid, and then pagka B5, capture, rook B8, same naman po ang plano ni Pragi, pero ito po ang slight difference. Pagka knight C4, capture, wala na po yung queen side pawn ng black, kung saan kailangan niyang maipalit ito para matitira is yung dalawang pass pawn, yung dalawang pawn lang sa king side. So para maging 2v1 sa king side yung laban, para mas madali po itabla. Ito po kasi medyo may pinagkaiba, merong pass pawn sa B file si Wesley. Ayan, so king F2, king G7, nilapit muna ang king. And dito mapapansin natin na ubusan na po ng magandang plano si Prag. Inatake niya itong pawn na dinipensahan lang ni Wesley, and then bumalik lang siya sa rook B5. So pagkaganyan po, wala na siyang makitang active plan, parang kinukulit-kulit na lang niya yung posisyon. So king D4, rook D5, check, king C3,
knight A2, king D2, and knight B4. So pabalik-balik na lang po dito si Pragg. Also take note, yung oras po ni Pragg, last 2 minutes. And ito po ay isang classical format pero nagiging blitz format kapag panic time na po. Kasi ang increment is only 10 seconds. Ayan, so rook A1, knight C6, knight E3, rook D7. Mapapansin nyo, itong pawn talaga wala pong pupuntahan. So totally stop po yan. And ang gagawin ni Wesley is papaikutan itong D3 pawn. So knight F5 check, king F7, and then bumalik lang. Ito medyo natataranta na po. Both players wala pong time para mag-isip. Nasa blitz section na sila ng laro. So knight E5, rook F1, check. King E6, knight C4. And ayan na po na persa ang pag-trade ng knight. So dito, ito na po yung parang last critical position ng ating laro. Hindi po pwedeng capture ni Pragg yung knight Hindi niya pwedeng ipalit Kasi pag pinalit, dadali na po yung laro. Madali na pong paikutan itong pawn sa D3. So ang only move para hindi pa mag-losing si Pragg is knight C6. Kailangan i-maintain yung knight. Nasa unang tingin, mukhang babaksak itong D3 pawn with rook F3 pero hindi po yan. So merong knight D4. Pag kinain, merong knight B3 check. So halimbawa, rook A3, king F5, and pag kinain mo po yan, knight B3 palagi. So, mauwi sa draw. So, ganito po, indirectly defended yung D3 pawn. Para merong knight pa, medyo magulo pa po yung laban. Ginawa kasi ni Pragg is knight takes C4. Pagka B takes C4, ang dali lang po, pinaikutan na lang ni Wesley itong D3 pawn. So, king E5, rook F3, tinarget. Rook D4, rook F4, bumalik, rook F3, and then pagbalik, ito ng finishing blow with rook F7. Take note, hindi mo pwedeng kainin ito kasi kakapturein po itong H-pawn, merong dalawang passed pawn. So, ang only move is H6, and then pagka rook F4, rook D6 para depensado, meron na ngayong C5, pagka rook G6, rook C4, rook G4 muna, pagka rook C6, rook C4, meron na ngayong passed pawn, and yung rook hindi na po makaalis. Pagka umalis yung rook, dire-diretso itong pawn sa C-file. So ngayon, nag H5, king takes D3, bumaksak na ang pawn, rook G6, G4, HG4, pagkabalik, rook E4 check, 2 pawns down na po si Pragg, king D5, rook D4, and then dito ay nag-resign na po. Kasi kapag kinain, of course, merong check, and kapag nag-king E5, merong king C4, and of course, 2 pawns down, resign ang posisyon. So dito, 2-win streak si Wesley. Papakita natin ang standings. Dito po si Wesley with 11.5 points. So nag-overtake po siya kay Firouzja na natalo kay Magnus Carlsen. So take note, ito po is 1.5 point lead si Wesley pero 3 points per win ito. So parang half point lead siya kay Firouzja and medyo 4 points lead kay Magnus. Ito po ang kailangan ingatan ni Wesley. Pag si Magnus umarangkada, minsan kasi sunod-sunod panalo niyan, no? Yan po ang iingatan, tarang aantabayan na natin kung mahabol ba siya ni Magnus. Si Firouzja, kasi may pilay po yan, hindi ko sure kung masusustain niya yung kanyang magandang form, no? Lalo na tinalo na siya ni Magnus. So abangan po natin ang mga next nakaganapan. So of course, every time po mananalo si Wesley, all comments, as long as hindi haters, kasama po sa ating raffle next video. So mag-comment po kayo. And if you like this video, please like and subscribe. See you again next video.